Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa grupos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunan sa napiktuhan na sektor, mga danagpong nga balita, dili sa Iloilo, kang mga bahin sa Kabisayan na katunggan, mga balita nga natipon sa sunod sa nagligan ng 24 oras. Inyong mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Biyernes, Pebrero 6, tuwing 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagaron sa mga pangulong dinalan. T-Box na pagwasang lahar advisory sa Kanlaon. Radyo Pilipinas. RDRRMC pasaka sa red alert ang kahandaan bangod sa Bagyo Basyang. 13 ka LGU sa Negros Occidental nagpatumad sa preemptive evacuation bilang pagpanghanda sa Bagyo Basyang. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwasa ang lahar advisory ang DOST PHIVOLCS sa Bulkang Kanlaon bangod sa ulan dala sang Bagyo Basyang. Suno sa PHIVOLCS ang ulan dala sang bagyo posible makatugas ang volcanic sediment flow sukon lahar, sediment laden stream flow sukon muddy runoff sa mga suba kag drainage area sa Kanlaon. Ginapangabay sa PHIVOLCS ang mga pumuloy nga mag-aligmat sa lahar kag pareho nga volcanic hazard kung likawan anay nga magtabok sa mga kasubaan. Sa advisory sang PHIVOLCS sa mga komunidad sa Baguio City, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, kag San Carlos City sa Negros Occidental, kag Canlaon City sa Negros Oriental, nga nahamtang sa mga masunod nga water channel sa kunsuba ang posible maapektuhan sang lahar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yun, pasaka na sa red alert ang kahandaan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, Western Visayas, bangod sang Bagyo Basyang. Sa memorandum maging pagwa ni Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, ginbanduan ang mga duty officer halin sa 3rd ID, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, PNP, pudman ang mga technical staff halin sa Pag-asa, DILG, DSWD, DOH, DADF, ug DPWS nga mag-duty sa Operation Center sa Office of Civil Defense sa Camp Martin, Teofilo Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Ginbanduan man ang tanan nga RDRRMC member agencies kag mga local disaster risk reduction and management council nga para nga bantayan ang tag sa kalugar nga mag-submit sang regular nga updates ug situational reports sa RDRRMOC. Kahapon ginbanduan sang ahensya ang mga local DRRM offices nga magpatigayon sang preemptive evacuation sa mga lugar nga mataas ang risgo sa landslide, baha kag storm surge. Pinapahanumdum ang publiko nga maging alerto kag magsunod sa mga abiso sa lokal nga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa preemptive evacuation ang 13 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental bilang pagpanghanda sa pag-abot sa bagyong Basyang. Lakip sa mga syudad kag banwa nga nagpatigayon sini mga Calatrava, Ibi, Magalona, Escalante, Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan, Isabela, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos,
Sagay kag Tuboso. Sunod kay Bryle Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental PDRRMO, nagdangat sa 399 ka pamilya kung masobra 1,200 ka individual ang nagsaylo sa mga evacuation center. Nag-apilaman si Senior sa ibantang mga negrense nga magkooperar sa ginapatuman nga preemptive evacuation kay mangin mabinantayon sa mga pinakabagong update halin sa mga ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 30 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang nagpatuman sang class suspension bilang pagpanghanda sa Bagyo Basyang. Suno kay Bryle Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa 31 ka banwa kag syudad sa probinsyang San Enrique lang ang wala nagpatuman sang class suspension. Samtang wala naman kung 8 naman kalokal nga panguluhan wala nagpatuman sang work suspension. Iniya mo ang mga banwa kag syudad sang Escalante, Ilog, Moises Padilla, Pontevedra, Pulo Pandan, Sagay, San Enrique, kag Sipalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental PDRRMO nag-deploy sang duha ka wasar teams kag wasar truck bilang pagpanghanda sa bagyo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-deploy sa duha ka water search and rescue kun wasar teams kag isa ka wasar truck ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO sa Northern kag Southern Negros. Suno kay Bryle Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental PDRMO, ang mga wasar teams nga ginapugusan sa tig-8 ka personnel ang ginpadala sa Sipalay City kag Escalante City bilang dugang nga pwersa sa pagpanghanda sa mga lokal nga panguluhan sa probinsya. Patag ni Senior, tinutuyo sa deployment na mapadasig ang paghiwan sa rescue operation sa mga lugar nga posible maka-eksperyensya sa pagbaha. Magluwas sa mga rescue assets kag personnel, ginhanda man sa gobyerno probinsyal ang mga family food packs, pati na ang mga hygiene kag sleeping kits para sa mga pamilya nga maga-kinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, nagpagwa sang memorandum si Negros Occidental Governor Jose Bong Lacson nga nagamando sang suspensyon sang trabaho sa urang opisina sang provincial government subong nga Biyernes. Inagod masigurong kaluwasan sa mga empleyado batok sa posible nga pagbaha kag pilibro sa dalan nga posible itugas ang bagyong Basyang sa probinsya. Ginklaro naman sa gobernador nga wala nalakip sa work suspension ang mga opisina nga may kangtanan sa emergency response, disaster risk reduction and management, health kag social welfare services, peace and order kag iban pa nga mga nagapanguna nga serbisyo. Sa karon yara sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag Emergency Operations Center sang Negros Occidental para sa mas maid-id nga pagbantay sa mga epekto sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang klase sa urang level sa eskwelahan kag trabaho sa mga opisina sa gobyerno sa Bacolod City subong nga Biyernes. Ini bilang pagpanghanda sa posibleng epekto sang shear line kag bagyong Basyang sa syudad. Ginklaro naman ni Bacolod City Mayor Greg Dasataya nga wala nalakip sa work suspension ang mga opisina nga naghatag sa vital kay health services pati na sa preparedness sa disaster response. Yun nga niyo man sa alkalde at nga eskwelahan nga mag-shift sa modular distance learning o kung maghatag sa mga performance tasks kag projects sa gudma siguro nga malabot gyapon sa mga estudyanteng ila learning competency. Sa karon nagapabilin gyapon sa red alert status ang Bacolod Emergency Operations Center o masiguro ang mas hugot nga pagbantay kag barasig nga pagresponde sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, PDRMO ginpadalom na sa red alert status kasunod sa pagwa nga bulletin sang Pag-asa. Naibaluan nga nakapaydalom sa signal number 1 ng Iloilo bangod sa Bagyo Basyang. Ginalauman nga mga dala ini sang mabasko nga hangin lapta-lapta nga pagulan kag posible coastal hazards. Pinapangabay naman ang mga local government units sa probinsya nga magpatuman sa nagakaigo nga tikang para sa kaluwasan sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang mga klase sa kanang level kag ang opening parade para sa Kapistahan 2026 sa siyudad sang Pasay sining nga Biyernes
bangod sa Bagyo Basyang. Sa anunsyo ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, suspendido ang klase sa mga pampubliko kag pribado nga bulutuan sa syudad. Magluwas sa klase, suspendido man ang parada na nagka-schedule kung tani sini nga aga. Sa baylo, nagpanugin ng algalde sa tanang organisasyon, asosasyon kag concerts nga magdiretso sa City of Pasig Arena para sa opening program sa kapistahan. Ibaluan isa ka special non-working day sa Pasig City sa Pebrero 10 bilang pagsaulog sa Patronal Fiesta ni St. William. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 14 ka banwas sa antika nagdeklara sang suspensyon sang klase. Detalye sang balita, Hope Torrexante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdeklara sang suspensyon sang klase ang 14 ka local government unit sa probinsya sang Antique bangod sang bagyong Basyang. Wala klase sa preschool, tubtob senior high school sa banwas sang San Jose de Buenavista, Aninii, Kulasi, Tibiao, Sibalom, Kaluya, kag Valderrama. All levels naman sa Belison, Tobias Fournier, Hamtik, Patnongon, San Remeo, Barabasa, kag Bugasong. Sa karon, nagapabilin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Antique, sandig sa 11 a.m. bulletin sang DOST Pag-asa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CDRR mo nagpatigan sang pre-disaster risk assessment kaupo ng mga DDRMC sa kada distrito sa Iloilo City bilang pagpanganda sa Bagyo Basyang. Detalye sa balita, Janelle Bacla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bilang paghanda sa Bagyong Basyang, nagpatigayon sa pre-disaster assessment ang mga staff sa Disaster Management Division sa CDRRMO kaupo ng mga focal persons nagikan sa 7 ka distrito sa syudad. Nagtambong man sa briefing mga miyembro sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Services Division kabahin sa pre-disaster risk assessment sa Tropical Depression Basyang. Ginplastar sa kada district representative ang ila preparedness plan sa tion ipatuman ang preemptive evacuation sa mga residente labi na sa mga high-risk areas. Katuyuan sa aktibidad, mapasanyog ang emergency preparedness at interagency coordination sa mga komunidad agad sila maproteksyonan sa flood-prone kag coastal areas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerton Disaster Response Task Unit ng 3rd Infantry Division Philippine Army bangod sa Bagyo Basyang. Sunod sa 3rd Infantry Division naka-standby ang ilang mga DRTU ang handang i-deploy kung kinahanglanon para sa humanitarian assistance kag disaster response operations. Ngayong pasiguro sa pamunuan sa 3rd ID, mahanda ang ilang mga military unit sa pagresponde sa emerhensya. Padayon ang koordinasyon sa 3rd ID sa mga lokal nga panguluhan kag ibang pang ahensya agad masiguro nga maging talunsan sa pagpatayon sa rescue kag relief operations kung mag-igo na ang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa work suspension ng provincial government sa Guimaras sa tanang opisina sa Kapitolyo Provincial epektibo alas 12 kainas ang udto tungod sa Bagyo Basyang. Samtang padayon ng trabaho sa mga opisina nga nakatutok sa disaster response and emergency operations, peace and order, health and medical services, kag ibang pang frontline kag essential services. Para naman sa mga national government agencies kag pribadong nga kumpanya, ang desisyon sa suspension sa trabaho ginatugyan na sa ilang mga opisyal. Ilang mga bahayang publiko kag mga empleyado sa gobyerno nga magpabiling nga alerto, magpamati sa mga opisyal nga pahibalo kag unahon ang ila safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakaon ang Coast Guard Station Iloilo sa 800 ka stranded nga pasahero kag truck drivers sa Dumangas Port, Iloilo. Yun patigayan ang aktibidad bilang kabahin sa Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement of an I-Care program sa Philippine Coast Guard na may pasubong nga may bagyo. Nagbuligbad sa paghatag sa Hot Meals ang 612 squadrons ng PCG Auxiliary, local government units ng Dumangas kag volunteers. Bugos ang pagpasalamat sa mga stranded nga pasahero sa PCG. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 515 grams ang shabu nga nagabalor sa 3.5 milyones pesos ang nakumpiska sa kapulisan sa ginpatigang nga drug bust operation sa Gawad, Galinga, Barangay Agdahon, Pasig City, Iloilo. Arestado ang mga suspect na sanday alias Danny sa 60 anyos kag alias Josel, 54 anyos, lunsay residente sang Pasig City, Iloilo. Gitingob nga pwersa sang PDU Team 2, Pasig City Police Station kag Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sang operasyon. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002
ang pagatubangon sang mga suspect. Pursigido ang PRO6 nga papaso ng problema sa illegal nga droga sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Epektibo subong adlaw Pebrero 6, 2026 nagsahila ng Office of the Regional Election Director Region 6 ang COMELEC sa ilabago nga opisina. Sa anunsyo ng Office of Regional Election Director 6, yara na sila sa third floor sa bagong COMELEC Integrated Field Office, Iloilo City Government Complex sa Barangay Taal, Molo. Kasunod sa pagkahuman sa bagong Integrated Field Office ng COMELEC, lakip man sa magasaylo sa bagong lokasyon ng COMELEC Iloilo City kag COMELEC Iloilo Province. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine National Trail Running Championship siwaton sa Antique. Detalye sang balita, Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hiwaton sa Antique ang Philippine National Trail Running Championship, premier trail running competition sa pungsod sa diin ng mga top athletes magapaindis-indis para sa national ranking kag championship title. Lauman ang PNTRC sa Marso 27 tubtob 29 sa Banwas sang San Remeo ang pag-host sang probinsya sa mga dako nga event pagaupdan sang Antique Road Trail Running Department of Tourism Region 6, opisina ni Senator Loren Legarda, opisina ni Congressman A.A. Legarda, probinsya sang Antique kag Banwas sang San Remeo. Suportado man ini sang FILTRA, World Mountain Running Association, Southeast Asia Trail Running Confederation kag International Trail Running Association. Ginalauman nga ang kahiwatan magapabaskog sang sports tourism sang Antique. Kadungan sini, nakapatigayon na sang sinapol si Governor Paulo Javier kaupod ang mga stakeholders agud masiguro nga mangin madinalagon ang lihok. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Boracay Island sa Pebrero 5 ang MS Westerdam sa Tyson Cruise Ship. Ang kabin 2,000 kapasahero kag cruise na kay Mr. Niven Makirang OIC sang Port Cruise Ship operation sa Aklan. Ininay katatlong cruise ship arrival sa isla sang Boracay sini nga 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sini nga Pebrero ginasaulog ang National Arts Month sandig sa Presidential Proclamation No. 683. Sini nga bulan ginasaulog ang artistry kag creativity sang mga Pilipino. Sini nga tuig ang tema among ani ng sining katotohanan at giting nga nagapakita sang sining bilang giya sa kamatuoran kaisog kag kolaborasyon. Iga-highlight man sa National Arts Month sining tuig ang sining bilang produkto sang eksperyensya pagpaningwa sang tawo. Dali na kag makisining. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:23 sa hapon. Kagamihan itong manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes, Pebrero 6, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.